Ito umaga ngayon. Itong update dito. Medyo maalon at umpisa na ng amihan. Ayan ang itsura dito, oh. Tingnan nyo dito. Yung sea level, hindi naman siguro to high tide. Pa-low tide siguro to. Tapos maalon, kaya ang mga bahay, ayun, oh, inaabot sila ng tubig. Tingnan nyo yan. Tapos ito yung huling bumagsak. Doon sa last video ko, yung update ko, ito yung last coconut na bumagsak. Tapos ito yung pinipredict ko na susunod na babagsak yan. Pero malamang yun ang susunod, kasi mas malaki ang kain ng lupa banda ron, no? Tingnan nyo doon. Tapos yung banda ron, kinakain na rin ng lupa. Ano kayang susunod dito? Kasi ito medyo loob to, yo. Nahaharangan pa siya ng seawall. Mantalang yun doon, open yan, nakaharap talaga sa dagat yan. Kaya yung hampas, yung puwersa ng hampas, mas unang kukut-kutin yung tsaka yun kaysa dito. Yan ang sinasabi ko. Tapos ayan yung pundasyon ng ayun, pumapasok talaga to sa ilalim. Magmula do sa seawall, kasi open yan yung ilalim. Ayun, pasok sa loob. Kaya umuga yan, eh. Tignan nung ano. Ayun, yung tubig sa ilalim nanggagaling yan do sa harapan, yung nakaharap sa dagat, kasi open yung ilalim, eh. Kaya mapapansin nyo yung structure, wala nang tambak na lupa, buhangin, bakante na, kasi na-wash out na nung tubig dagat, yung hampas ng alon. Ayan, pa-low tide to malamang. Ayan, puntahan natin banda road sa kabila. Ayan, dito tayo sa may dulo, yung mga bahay na yan, kawawa din yung mga bahay na yan, kasi puro ano lang naman yan, light material. Yan yung mga walang wala talaga, hindi nila kayang talagang bumili ng materialis. Kadalasang ginagamit nila dyan para makapagpatayo sila dyan, mga hinihingi lang nila sa construction o sa mga naggiba ng bahay, yan. Kasi ito yung daanan nila dati, ngayon, na pag high tide talaga, lubog din sa tubig yan. Dati kasi, ayan, yung dulo ng seawall, may access sila dyan, may pababa yan, may landingan yung pababa dito. Ngayon dito na sila kasi wala na yung daanan doon sa may seawall. Ayun, yung tubig, kasi mga bangka, ayan. Kawawa itong mga tao rito. Ito, itong puno na to, baka hindi rin tumagal yan, eh. Bumagsak din yan. Ay, yung isang coconut, tingnan, pinutol na, yung tumumba na, pinutol na nila yung puno. Ginamit na nila yung kahoy niya, malamang. Dahil sayang din yan, eh. Ayan yung malaking, ang daming ugat ng puno, ng coconut talaga, Ayan ang itsura dito. Maganda panahon ngayon, wala masyadong ulap at mainit. Yan dulong yan ang Dipolog. Andyan ang Dipolog City. Ang Dipolog City, yan ang kapitolyo ng Zamboanga del Norte. Tapos yan yung harapan na yan ang Negros Island. Ang Bohol, yan, banda dyan, yung harapan, yan Bohol. Andito ang Negros Island, pagitan ng Negros Island tsaka ng Bohol, ang Cebu, yan. Pero malayo ang Cebu kasi, kaya hindi na makita talaga. Kahit yung island, hindi mo na maninag. Buti pa ang Negros kahit paano. Pag walang ulap doon sa Negros, naaninag yung island, eh. Ayan ang pandito ngayon. Kawawa ang mga tao talaga. Pero itong pag-repair nila ng seawall to, matatagalan to. Kung next year makakuha sila ng pondo para i-repair yan, baka mid-year pa yan next year nung umpisa nila. Dahil matagal ang proseso pagkuha ng pondo, pag-repair ng mga ganyan. Maliban na lang kung sponsoran ng isang congressman yan. Kaya lang, pag congressman nag-initiate niyan, naku, sigurado kalahati ng pondo, bulsa. Ngayon ang problema sa mga politiko ngayon, mandurugas ang mga politiko. Buisit yung mga politiko na yan. Yan muna siguro update natin ngayon dito sa dulo ng seawall, dito sa may baybayin.